Eto pong si Vice President Leni Robredo, mga kababayan, ay sinasabi nung iba na baka pwedeng maging DepEd Secretary. Ayan, mga kababayan. Ngayon tanong ko lang, kayo po ba payag na maging DepEd Secretary? Naayos ko lang po ito kasi baka masyado na maraming tabs. Kaya medyo naglalag tayo. Binubura ko lang yung ibang tabs dito. Alright? Okay. So ito, mga kababayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito na napapabalita. Dahil nga nabanggit ni First Lady Lisa Araneta Marcos, si Leni Robredo, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, mukhang magiging DepEd Secretary itong si Leni Robredo. Alam niyo, mga kababayan, kung ikukumpara si Leni Robredo dito kay Sara Duterte, napakalayo po, mga kababayan. Napakalayo po, mga kababayan, ni Madam Leni Robredo dito kay Sara Duterte. Kaya ako, sa totoo lang, pabor ako napalitan na yan si Sara Duterte kasi total, alam mo, for delikadesa lang. Ewan ko kung gaano ang kapal mukha niya na tayo pa rin bumitaw niya sa pagiging DepEd Secretary na, nako, ito na nga, mga kababayan, sa tingin ko, sa tingin ko, ilang buwan lang, baka linggo lang matanggal na yan sa pagiging DepEd Secretary at malamang, etong si dating Vice President Leni Robredo ang papalit sa kanya bilang DepEd Secretary na alam ko mas gusto ng maraming mga Pilipino. Ito, mga kababayan, sabi kasi ng mga kumukontra, yung mga DDS diyan, anong araw nagiging dilaw. Alam mo, sa totoo lang, ang kagandahan kasi dapat kasi ikaw bilang presidente, sabihin na natin dati, kasi pulahan sila pula, di ba? Pula sila Pula si Marcos, green si Sara Duterte, pink si Leni, tas meron pandilaw, may blue si Isko, iba-ibang kulay yan Alam mo, dapat kung ikaw presidente at ikaw na nandiyan, nakapwesto ka na at gusto mo talagang ibangon etong Pilipinas, alam mo dapat gawin mo, kalimutan mo na yung kulay dapat kalimutan mo na yung kulay. Ang tingnan mo yung qualifications. Yung qualifications yung makakatulong sa iyo sa gobyerno mo. Hindi yung porke vice president mo, porke nakasama mo na ngayon parang wala namang silbi. Puro paninira lang sa iyo tapos ibibigay mo yung posisyon na yan na halos hindi naman na nanggagawa yung trabaho niya. Di ba? Pumili ka ng qualified. Si Leni Robredo, nako, sa tingin ko, mga kababayan, napakalaking tulong yan sa gobyerno ni Marcos. Huwag na natin pag-usapan yung kulay. Kasi ito, mga DDS, napaka-particular sa kulay Kasi mga panatiko yung mga yan Mga panatiko kasi yung mga yan, mga kababayan. Kaya masyado sila pag merong in-appoint na dilaw, naku, dilawan na yan. Pag may na-appoint na pink, naku, pinklawan na yan. Pag na-appoint si ganyan-ganyan, naku, ganyan na yan. Ganyan ang style ng mga DDS. Mga panatiko kasi sila masyado. Kala mo ang gagaling nila. Pero karamihan naman sa kanila, wala ring alam. Ang gusto lang nila talaga manira ng manira. Sa totoo lang, pasensya na kayo. Mga DD shit. Dapat pag ikaw presidente, wala ka nang pinipiling kulay. Ilagay mo yung makakatulong sa'yo sa gobyerno. Ilagay mo yung mga makakatulong sa'yo sa gobyerno. Kaya alam nyo, ito isa sa pinakamagandang move na gagawin ng gobyernong Marcos kung kukunin nila si dating Vice President Leni Robredo bilang DepEd Secretary. Sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang po, ako,
Minsan galit ako kay Vice Ganda pero hindi po ako galit kay Ma'am Leni. Alam niyo sabi ko nga kapag ito tumakbo si Ma'am Leni Robredo bilang senator, iboboto ko 'to, eh. Kaya lang hindi ibig sabihin na gusto ko si Ma'am Leni, gusto ko na rin si Vice. Malay niyo magustuhan ko rin si Vice kasi sabi naman ni Joey De Leon, magkaibigan naman sila ng Showtime, eh. Okay na 'yon. Ang problema kasi dito kay Vice Ganda, ang hilig kasi magpatama. Alam mo sa totoo lang, Vice Ganda, tigilan mo na lang yung pagpapatama lalong-lalo na kina Nanay Christy at kung kani-kanino. Mag-ano ka na lang, ang bardagulin mo yung mga kasamahan mo. Okay na 'yun. Kayo magbardagulan diyan, pero wag mo nang bardagulin yung ibang tao. 'Di ba? Alam mo pag ganyan magkakasundo tayong lahat, eh. 'Di ba? Itbulaga, Showtime. Wag mo na tirahin Itbulaga, wag mo na tirahin si Nanay Christy. Basta tirahin mo yung mga kasamahan mo diyan. Sanay na sa'yo yan, eh. Makakasama mo yan sa mga bardagulan niyo diyan sa comedy bar, eh. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, malay mo magustuhan ko rin si Vice, pero ngayon kasi gusto ko si Leni Robredo. Kahit noon pa sinabi ko yan, eh. Pero hindi ibig sabihin nun, ano na ako, pula, dilawan o ano. Kasi meron akong mga kasamahan nila na hindi ko gusto. Hindi kasi ako panatiko mga kababayan, eh. Mas tinitingnan ko yung performance, mas tinitingnan ko yung qualifications. Hindi yung porke kasama ka niya, kampi na ako sa'yo. Hindi ganun. Hindi ganun. Pakita mo muna na na meron kang maitutulong, may silbi ka sa bayan, patunayan mo na tapat ka sa bayan, yun susuportahan ka namin. Pero hindi porke kasama ka nito, suportahan ka na namin, hindi. Basta wag lang scammer, yan sabi ni Shiro. So ayan mga kababayan, Leni Robredo for DepEd Secretary, nakapabor na pabor ako dyan. Eto, basahin ko lang itong report ng Global Daily Mirror. Leni as next DepEd Secretary. Former Vice President and Angat Buhay Chairperson Atty. Leni Robredo is currently trending on X following the remarks fired by First Lady Liza Araneta Marcos against sitting Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte in a promo teaser for an upcoming interview. Amid the flowery exchange of views from supporters of the three political camps, a netizen floated the idea of President Bongbong Marcos getting Robredo as the new DepEd chief, replacing Duterte. Kakampings quickly warmed up to the suggestion, saying their champion is highly qualified for the position. Guys, gabi, kinikilabutan ako. Qualified, kinikilabutan ako. Kasi alam niyo sa totoo lang, alam ko qualified si Madam Leni Robredo. Highly qualified for the position. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang daming problema sa DepEd, eh. Pero itong DepEd secretary natin, walang ginagawa, eh. Pati yung mga estudyante, ginagamit pa niya para tirahin si Marcos, eh. Ano pinakamaganda talaga? Umalis ka na diyan sa pwesto mo. Ibigay mo na lang sa iba. Ang gawin mo, mag-rally-rally ka na. Kasi alam ko pigil na pigil ka na, eh. Hindi, alam ko pigil na yan, eh. Gustong-gusto niya nang sumigaw, eh. Marcos, Rizal. Marcos. Alam mo yun, sa tingin ko, pinipigil niya lang yung sarili niya, eh. Kasi nandyan siya, eh. Nandyan siya sa sa position, eh, DepEd, eh. Subukan mo, tingnan mo, tanggalin ni Marcos yan. Tanggalin yan sa sa pagka DepEd secretary. Sigurado yan, maunguna yan magsisigaw dun sa rally nila. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan. Pigil lang yan, eh. Hindi siya makaporma masyado kasi syempre inaalagaan niya, sayang din, eh. Sayang din, eh, DepEd secretary. Pero tanggalin nyo yan, tingnan mo, pag naalis sa pwesto yan, tingnan nyo, mangungunang-una pa yan sa rally, magsasalita yan doon. Tutuloy-tuloy na niya yung paninira niya kay Marcos. Sa totoo lang, real talk lang. Kakampings quickly warmed up to the suggestion, saying their champion is highly qualified for the position, while others disagreed, telling them to leave the ex-leader alone. Yung iba naman ayaw. Ba't ayaw ninyo? Ewan ko bakit yung iba ayaw? Ba't ayaw ninyo? Alam nyo kayo, ito mga panatiko rin to. Yung mga ayaw, ito sa totoo lang. Yung mga
pink allowance na ayaw pupwestuhin si ano, si Leni Robredo as DepEd Secretary. Mga panatiko yan. Ayaw nilang makipag-ano, hindi na bansa iniisip ninyo eh. Sarili nyo na iniisip ninyo eh. Kung iniisip nyo bansa, hayaan nyo si Leni Robredo na maging DepEd Secretary. Isipin nyo naman yung mga anak ninyo. Di ba? Isipin yung mga anak ninyo. Yung mga... Tatangan nyo na. Eto mga pagpanati ko talaga, mga ano eh. Mga... tanga-tanga kasi. Hayaan nyo si Ma'am Leni, kasi si Ma'am Leni, maaasahan natin yan, malaki maitutulong yan, lalong-lalo DepEd, oh, sa mga anak natin yan, oh. Saka alam ko, naging teacher si Ma'am Leni, di ba? Tapos pipigilan ninyo. Mga bobo lang tong mga ayaw pumayag, eh. Saan ba pakialam ninyo? Kung gusto ni Ma'am Leni, malay ninyo, di ba? Duterte supporters expectedly slammed the proposal with one citing her very high trust and approval ratings in the recent surveys. Ala yan, survey. Kalimutan niya yung survey na yan. Sabi ng mga kababayan natin, best move to positive unity, bongbong. Ayan. Pero iba, ayaw talaga yung mga DD shit. Sabi, the end is near. Anong the end is near? Wala na nga, palubog na nga Pilipinas eh. Dahil yung idol nyo nandyan eh. Ano ba sinasabi nyo the end is near? Malapit na talaga kasi yung mga mga idol niyo, yung mga nakapwesto diyan, walang ginagawa kundi manira ng manira sa gobyerno. Oh. Dapat lang yan, tama lang yan. Ilagay ni tanggalin na yan si Sara Duterte diyan sa DepEd at ipalit si Leni Robredo. Para sa akin po, okay po yan. Mas maganda po yan. Kasi, wala naman eh. Wala naman tayong napapala dun sa isa eh. Sayang lang yung sweldo eh. Kaya mo na sumweldo bilang Vice President kasi total naboto naman. Pero DepEd Secretary naman, ibigay na lang dun sa iba. Bigyan ng pagkakataon yung talaga marunong, hindi yung nagmamarunong lang. At wala, traidor eh. Pa-traidor bumanat eh. 'Di ba?